Kate, nahilo ng bongga ng pagtulungang saktan ni Kylene at Roxy. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Grabe pala ang nasa ni Kate Valdez sa isang intense na eksenang ginawa niya sa latest Kapuso series na Shining Inheritance. Sabi ng dalaga, literal na dugot pawis ang puhunan niya para lang mapaganda at gawing makatotohanan ang bawat eksena na ipinagagawa ng kanilang direktor na si Joron Leon Monroy. Partikular nang tinutukoy ni Kate ang eksena kung saan pinagtulungan siya ng bonggang-bongga ni Kylene Alcantara at Roxy Smith, ang dalawang major kontrabida sa Pinoy version ng hit Korean series na Shining Inheritance. Yung isang trailer na may basura scene, kami grabe, 2 versus 1 yun. Siguro almost an hour yung aming kinunan. Nahilo talaga ako after. Ganun pala yung feeling na pinagtutulungan ka, say pa ni Kate. Sa Grand Medico ng serye ay nabanggit din ng Kapuso star na super thankful siya sa GMA dahil nabigyan siya ng chance sa makatrabaho si Kylene, pati na ang veteran star na si Connie Reyes. Sa kwento ng Shining Inheritance ay ginagampanan ni Kate ang karakter ni Ina Villarazon. Noong nalaman na kasama ko si Kylene sa project na to, na-excite ako honestly kasi nakasama ko na siya sa Black Lipstick. Siya yung lead namin doon. And na-excite ako dahil gusto kong tarayan niya ako. Pahirapan niya ako ganyan. Thankful ang ikaw ang Joanne sa Ena ko. Nabuo ko sa Ena dahil din kay Joanna dahil sa kung paano binigyang buhay ni Kylene ang karakter ni Joanna. I'm really grateful and thankful na nakawork kita. I'm happy to be able to work with you. Sabi pa ni Kate habang nakatingin kay Kylene. Say naman ni Kylene, nabuo rin niya ang kanyang role na si Joanna de la Costa dahil kay Kate. Just like what she said, nabuo rin si Joanna dahil kay Kate. Si Kate, she's thanking actress at nabibigyan siya sa eksena. Mahirap yung eksena pero kung may ka-eksena ka, nakasing galing ni Kate at nitong mga kasama po natin sa stage, nagiging madali yung mahirap na eksena. Sabi pa ng rumor cheerful ni Kobe Paras, paano nga ba pinaghahandaan ni Kate at Kylene ang kanilang mga intense confrontation? Since sa bago nilang afternoon drama, yakapan muna bago pag-usapan namin. Totohanin ba natin? Pero sa amin po, kasing dalawa ni Kate, gusto talaga naming mas totoo para tagus na tagus sa screen ng ating mga kapuso. Pero syempre, aaminin ko naman po, may moments talaga na di namin maiiwisang magkasakitan. Pero kaming dalawa ni Kate, we're really professional. So alam namin na trabaho to. Sabi pa ni Kylene, kasama na rin sa Shining Inheritance sina Ariel Rivera, Wendell Ramos, Glidel Mercado, Aubrey Mas, Roxy Smith, Cheo Alvarez, Dave Fornia, Jamer Zabarte, Seth De La Cruz, Charut, Paul Salas, at Michael Zager. Magsisimula na ang Shining Inheritance sa September 9 sa GMA After Prime. At sa kabilang banda, Connie Reyes kina Kylene at Kate, basta mag-ingat, pahalagahan ang sarili. Naipakilala na ni Kylene Alcantara at Kate Valdez ang kanilang special someone sa kanilang nanay-nanayan sa showbiz na si Connie Reyes. Si Connie ang gumanap na lola ng dalawang Kapuso stars sa pinakabagong teleserye ng GMA7, ang Philippine adaptation ng hit K-drama series na Shining Inheritance. Ibinuking ng award-winning veteran actress ang naganap na Grand Medicon ng naturang family drama ang love life ni Kate at Kylene. Ayon kay Connie, nakita na niya ang rumored boyfriend ng kanyang mga apo sa taping ng Shining Inheritance dahil ipinakilala na raw sa kanya ng mga ito. Walang pangalang binanggit ang actress pero siguradong ang tinutukoy niya ay ang basketball player na si Kobe Paras para kay Kylene at ang dating Pinoy Big Brother housemate at Japanese actor namang si Fumiya Sankei. For Kate, hindi pa raw nakakasama at nakakausap ng matagal ni Connie ang dalawang guys pero mukhang okay naman daw ang mga ito base sa ilang beses nilang pagkikita. Binigyan din ng veteranang actress ng advice sina Kylene at Kate, kabilang na ang tungkol sa love life at pakikipagrelasyon. Kung masaya sila, edi okay lang diba? Basta sinasabi ko, mag-ingat lang sila. Pahalagahan nila ang sarili nila. Yan lang ang masasabi ko. Payo ni Connie,
kina Kate at Aileen. Reaksyon naman ni Kate sa love life advice ni Connie. Thank you tita. Opo tita, noted po. Pahayag naman ni Kailin. Alam naman po ni Tita Connie at marami naman po kaming mga usapan. Tita Connie sa kanyang dressing room. Pinupuntahan ko po talaga si Tita Connie kasi iba talaga yung wisdom po ni Tita Connie. Ibang iba kasi. Isabi pa ng dalaga. Dagdag pa ni Kailin. Mas naging close pa raw siya kay Lord nang dahil sa veteran star. I'm just really thankful for Tita Connie. Thank you for always looking out for us, for guiding us, for sharing your wisdom. You are very generous, Tita Connie. We all love you. Dugdog ba niya? Nauna ritong nagsalita rin si Kailin tungkol sa estado ng relasyon nila ni Kobe Paras. I feel like it's my right not to answer questions or to not deny or nor confirm anything. I don't need to explain myself. Sa isang panayan naman sinagot ni Kate na nagdi-date sila ni Fumiya. Basta sobrang happy po kami sa isa't isa. Samantala, mapapanood na ang Shining Inheritance sa Jamie Afternoon 5. At sa kamilang balita naman, AJ Raval ayaw nang magbilad ng katawan. Hindi talaga para sa akin. Tuluyan ng kalilimutan at titigilan ng original Viva Max Queen na si AJ Raval ang pagpapasexy at paghuhubad sa pelikula. Feeling ng partner ni Aljur Abrenica ay hindi raw talaga sa kanya ang paggawa ng mga sexy movies, kaya nagdesisyon siya na iwan muna pansamantala ang pag-aartista. Sa panayam ni Julia Babaw kay AJ para sa kanyang YouTube channel, ipinaliwanag nga niya kung bakit bigla siyang tumigil sa paggawa ng pelikula sa Viva Max. Naisipan niyang mag-focus muna sa kanyang personal life at self-improvement. Kabilang na riyan ang pagbabalik niya sa pag-aaral upang tuparin ang pangarap niyang magkaroon ng college diploma. Ngunit nilinaw ni AJ na hindi pa rin niya tuluyang lalayasan ang mundo ng showbiz dahil minahal na rin daw niya ang kanyang trabaho bilang artista. Actually, kagagaling ko lang sa Viva. Marami na rin kaming plans this year ang pahayag ni AJ. Nagpo-focus ako ngayon sa self-improvement. Parang gusto ko gamitin yung career ko, yung influence ko in a good way. Paliwanag pa ng dalaga na unang umaasang maging inspirasyon siya ng isang kabataang nangangarap. Tungkol naman sa pagiging hubadira niya noon, sinabi ni AJ na sanay dumating ang araw na hindi lamang paghubad niya sa mga ginagawa sa pelikula ang tumatak sa isip ng mga manunood. Maraming nakakakilala sa akin bilang sexy star. Ang gusto kong ipromote sa sarili ko is yung change. Lahat ng tao kaya nagbabago. Sabi pa ng anak ng action star na si Jerry Craval. Hindi kasi pwedeng wala kang goal. Dapat may goal ka. Pakita mo sa mga tao na maayos ka. Katuwiran pa ni AJ. Inamin din ng actress na hindi siya nakaramdam ng fulfillment sa mga ginagawa niyang sexy movies. Marami. Pero don't get me wrong. Syempre, love ko yung mga boss ko. Pero hindi kasi para sa akin talaga. Mariing sabi pa ng dalaga. Sa ilang taon daw niyang pananatili sa showbiz ay napansin niya parang hindi na niya kilala ang sarili. Lumalaki kasi tayo, sa totoo lang. Gusto kong gayahin nila yung paano ka, improvement mo, health, exercise, workout, quality time sa family. Dugtong pa ng partner ni Aljur. Samantala, sinagot din ni AJ ang mga chismis na inagaw at tinahas daw niya si Aljur sa estranged wife nitong si Kylie Padilla. Yung totoo noon, hiwalay na talaga sila. Nakasama ko si Aljur sa shooting, technically single siya. But syempre, hindi iniisip ng mga tao na single siya kasi married. Pero single talaga siya noon. Tapos nagkakilala kami doon nag-start yung ligawan, aniya pa. Kinausap din niya yung parents ko and in that time may video call niya yung ex-wife niya. And okay naman, parang hay pasensya ka na. Pagbabahagi pa ni AJ. Yung pinakamasakit lang na sinabi sa akin, pati yung family ko yung nadamay. Sabi pa ng actress, linaw ni AJ. Tungkol sa balitang may anak sila ni Aljur at tinago lang daw ang baby. First of all, hindi po ako taon-taong nabuntis, she equipped. The light-hearted response reflected determination to rise above the gossip. Siguro po kung nabubuntis ako ngayon, may galit man yung maraming tao, ako pa rin po yung pinakamasayang tao sa buong mundo.